Sino sa inyo ang nakararanas ng unfair collection practices ng mga lending companies at credit card companies, guys, at ang mga collectors nila dahil sa utang? Okay, guys, panoorin nyo ito at i-share sa mga friends nyo para labanan ang pang-aabuso ng mga yan. Okay? Guys, pakinggan nyo ito. Ang utang ay utang at ito ay dapat bayaran ng umutang. Di ba? Tama? Okay. Ngunit, kung ang pagsingil sa utang ay ginagawa na labag sa batas, ito ay dapat parusahan. Tama, di ba? Okay. Kasi may mga maayos na collection agency, ngunit meron ding lumalabag sa batas. At sa karapatang pantao ng mga umuutang kasi hinaharas, kadalasan hinaharas, di ba? Okay, let's take for example ang isang reader, okay, natin humingi ng tulong, or like isa sa mga followers ko humingi ng tulong dahil umutang siya sa isang online lending app at hindi nga nakabayad, di ba? So okay, ganito yung nangyari. Okay, nagpadala ng private message sa lahat ng friends ng borrower, di ba? Okay, yun yung ginawa niya. So, sa kahihiyan, siya ay nagkaroon ng mental depression. Okay? Okay, ito pa, isang example pa. Isang credit card holder naman ang hindi nakabayad ng utang niya dahil sa pagkalugi ng kanyang negosyo. Ang nangyari, tinawagan siya ng collection agency at nag-text at nagsinabi na siya ay may kasong estafa, di ba? Sinabihan yung mga siya mismo, di ba, na may kasong estafa sa korte at meron itong warrant of arrest at writ of execution para kunin ang mga properties sa bahay niya, di ba? Na hindi naman totoo, di ba? So kita nyo, guys. So sa takot niya, na-stroke siya at ngayon ay naging doble pa ang problema. Ang masakit, ang mga kolektor na ito ay hindi nga nila kilala at hindi nagpapakilala o gumagamit ng hindi totoong pangalan nila o gumagamit ng mga like for example, pangalan ng ibang tao or ibang lawyer pa kamo at minsan gumagamit pa sila ng mga pangalan ng mga law offices para hindi ma-expose ang kanilang collection agency or ang law firm. At tatawag ng this oras ng gabi, sometimes wala sa oras, this oras ng gabi, tatawag sila o habang ikaw ay nagtatrabaho at sometimes isusumbong ka pa sa boss mo at mumurahin ka. Diba? Ganon sila mangharas, guys. So may legal remedy ba laban sa ganitong klaseng unfair collection practices ng mga lending companies at ng mga credit card companies na yan, guys? Diba? Okay, ang sagot ay, nangangawit na yung kamay ko sa kakahawak ng selfie stick. Ang sagot ko ay, meron po. Okay. First, alamin muna natin kung saan ka dapat magreklamo laban sa ganitong unfair collection practices ng mga lending companies at mga credit card companies na ito, guys. Okay, makinig kayo hanggang katapusan or panoorin nyo ito hanggang katapusan. Kung ang unfair collection practices ay ginagawa ng mga credit companies o kanilang collection agencies, sila ay dapat ireklamo sa saan pa? Hindi sa Central Bank o kaya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, guys. Kasi Central Bank or the Bangko Sentral ng Pilipinas issued a BSP Circular Number 454 at Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institution. Okay? Ang tawag dyan is, in shortcut, is MORNBFI. Subsections 4320Q 14 page 130 and 4301 and page 14 Article 810 classifies the following as unfair collection practices. Nangangawit na talaga ang kamay ko. Number 1, the use of threat or violence or other criminal means to harm the physical person, reputation, or property of any person. Namamalat pa yung boses ko. Number 2, the use of obscenities, insults, or profane language which amount to a criminal act or offense under applicable laws. Okay? Third, disclosure
of the name of credit card holders who allegedly refuse to pay debts. Okay? Number 4, threat to take any action that cannot legally be taken. 5th, communicating or threat to communicate to any person credit information which is known to be false, okay? Including failure to communicate that a debt is being disputed. Okay. Pang-anim, guys, any false representation or deceptive means to collect or attempt to collect any debt or to obtain information concerning a card holder. And number 7, making contact at unreasonable, inconvenient times or hours which shall be defined as contact before, may oras ito guys, 6 a.m. or after 10 ng gabi. Unless the account is past due for more than 60 days, for example, okay, or the card holder has given express permission or said times are the only reasonable or convenient opportunities for contact. Okay? Ang sakit ng kamay ko. Pwede mo silang isumbong sa Financial Consumer Affairs Group. Okay? Financial Consumer Affairs Group, Supervision and Examination Sector, Central Bank of the Philippines, guys. Nasa 5th floor yan. Di ba? Diyan sa Mabini, sa harap ng Harrison Plaza dati, facing CCP Complex. Di ba? Nasa Mabini Street yan, Malate. Or ang gawin nyo, i-email nyo sila o kaya tawagan nyo sa direct line nila. Anong gusto nyo? Ako pa magpo-provide ng email tsaka direct lines. Hindi mag-search kayo kung ang unfair collection practices ay ginawa ng mga lending companies, katulad for example ng mga online lending apps at mga lending or financing company. Ito ay dapat ireklamo sa saan? No, hindi sa Bangko Sentral, sa Securities and Exchange Commission, guys, sa SEC, okay? Sa kasalukuyan, gumawa ang SEC ng draft ng memorandum circular laban sa mga ganitong gawain. At ito ay paparusahan nila ng fine na 25,000 hanggang 50,000 pesos. Well, sa first offense lang naman yan, guys. Sa second offense, ang fine ay from 50 up to 100,000 respectively. At sa third offense, ang mangyayari dyan will be penalized with the suspension or revocation of the corporation's certificate of authority to operate. In other words, tatanggalan sila ng lisensya sa third offense. Ang mga na-mention na unfair collection practices na nasa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas Circular sa itaas ay applicable din sa online lending companies at lending financing companies. Naintindihan? Guys, pasensya na kayo. Pagod din yung kamay ko kasi naghahawak ako ng selfie stick. Diba? Okay guys, thank you so much for watching.